Ilang taon na ang nakalipas, ngunit ang epekto na dulot ng pandemya ay mananatiling nakadikit na sa buhay ng bawat tao. Ikapito ng Marso taong 2020 nang maitala ang kauna-unahang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas at pagmula nito naapektuhan ng lahat. Libo-libong storya ang nabuo sa pandemyang ito, ngunit hindi lahat ng istorya ay napakinggan ng sambayanang Pilipino. Ito ang hamon ng epidemya. Ang Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2. Ito ay unang tinawag bilang Novel Coronavirus or nCoV at ang unang kasong naitala ay mula sa Wuhan, China noong Disyembre 2019. Di kalaunan ay mabilis na kumalat ang sakit sa iba pang mga bansa kaya nag-anunsyo ang World Health Organization ng isang Public Health Emergency of International Concern o PHEIC noong ika-30 ng Enero taong 2020. Noong ika-11 ng Marso ng parehong taon ay diniklara ng World Health Organization na ang pandaigdigang paglaganap ng COVID-19 ay matuturing na isang pandemya. Sa unang tanong po, sa paano paraan ka naapektuhan noong pandemya? Noong una natakot talaga ako tsaka nalungkot kasi parang iniisip ko yung isang anak ko kasi nasa Manila. So parang iniintindi ko talaga yan. Tapos yung mga tao ko, hindi rin sila, kumaga wala rin silang income kasi hindi ko sila pinapapasok. Kumaga kami lang yung nagtitinda. Pero nung bandang huli, parang nag-isip din ako ng paraan kung paano ko sila matutulungan sa kaya ko. Opo. Yun. Pwede po ba kayo magbigay ng halimbawa kung paano niyo po sila natulungan? Yung mga tao ko, ang ginawa ko kahit di sila pumapasok, nagbigay ako ng hindi 100% ang sweldo nila, pero pinapasweldo ko sila. Tapos, let's say mga kalahati nung na yan. Tapos, nagbibigay kami ng groceries, bigas para sa kanila. Tapos, yung mga anak ko naman, parang nagkaroon kami ng magandang bonding. Yung positive sa family namin. Kasi dati talaga work lang. Hindi ko sila ganun na-aruga. Kasi kamukha ng panganay ko sa nanay ko lumaki, yung pangalawa ko sa kapitbahay namin. Pero nung time na nag-lockdown, as in 2 years talaga kami na sama-sama talaga. Talagang literal na sama-sama. Parang mas nakilala namin yung isa't isa, ganyan. Parang yung 20 years na parang hindi ko sila ganong sa 2 years na puno namin yun, ganun. Susunod naman po na tanong, meron ka po bang kilala ng mga tao na nahawaan o naapektuhan ng COVID-19? Yung pangalawang anak ko, kasi apartment, yung mga room, yung katabi niyang rooms. Nagkaroon ng positive, isang pamilya yon. Tapos, kapitan doon na yung lahat ng nasa floors na yon ay i-lockdown, ina-expose sila. So yun, nag-worry talaga ako noon. Sabi ko pa, ang hirap kasi pag malayo yung anak mo. Kaya, ang mga tumulong naman sa akin noon, yung mga friend ko na sa Manila, nagpapadala sila ng mga pagkain doon. Oo, pag ganun naman, pabaliktad naman. Ng gulay, ng fruits, tapos iniiwan nila doon sa door. Tapos, ayun, tumutulong-tulong din naman kami dito sa barangay namin. Nagbibigay kami ng mga delata, noodles, bigas. Basta nagpapak na kami. Kasama yung mga anak ko. Kaya ko sinasama para matuto din silang magbigay. Basta hindi kami yung mismong namimigay. Yung barangay yung nagbibigay. Okay po, sa susunod na tanong naman po, paano naapektuhan ng pandemya ang iyong pang-kabuhayan? Sa totoo lang, sa income hindi kami naapektuhan. Pero yung lang pagod ng katawan namin kasi kami mismo yung nag-work. Yung mga staff ko hindi ko pinapapasok kasi nga natatakot din kami. Dito kasi sa amin, motorcycle parts, kumbaga necessity talaga 'yon. Kaya pinagbubukas kami noon kahit na
half day lang ang ano namin nun. Pero yung parang yung benta namin nung time na yun na half day at full day nung regular ano, parang magkamukha lang o mas malaki pa. Kasi ang nangyari, halos lahat na nang nagtitinda na dito sa area sa akin na. Kasi hindi sila din makatawid doon sa ibang barangay. Unlike dati, pwede pa silang mamili doon sa malayong lugar nang ititinda nila. Ngayon, hindi. Ako na lang yung gumagawa ng paraan. Paano din ako makakakuha ng supply? Kasi bawal din yung supplier ko na makapunta sa akin. So, Kumbaga yun po yung naging pagsubok. oo, yun yung medyo challenge. Kaya lang ang maganda lang kasi sa amin, bago mag-lockdown, talagang ang dami kong stock. Opo. Kaya Ang- hindi naman. Kaya hindi gaanong ano. At saka yung mga tao, hindi na choosy. Dati ko na bibiling baterya. Motolite yung gusto niya. Eh kung walang Motolite, pwede na rin sila regardless kung anong brand ang tatanggapin nila. Basta parehas ng gamit para sa kanila. So hanggang sa napapansin ko na lang, nauubos na siya. Pero nabibili kahit yung dating hindi nabibili. Binibili na. Opo. Kaya naging advantage nga sa akin kasi nung natapos lang na bago lahat yung stocks ko. Kumbaga, Opo. nakatulong. Kukunin namin yung order ngayon. Opo. Tapos, babalikan mo siya the following day. Kasi kami lang yung magpe-prepare. Unlike, kung makikita mo dyan nasa front ko, isang customer lang yan. Ganyan kahirap i-prepare. Opo, marami. So, maraming pinagpupuntahan. So, ang ginagawa namin, bigyan mo kami ng allowance. Kasi ipe-prepare namin yung pagkasarado namin. Half day lang kami. Yung sa nagpapahinga kami ng half day, piniprepare naman namin yung order for tomorrow. Yun, ganon. Malaking naging epekto sa akin personally. Unang-una sa pamilya ko. Siyempre, hindi kami basta-basta makakapag-banding. Kailangan may mga limits. Tapos sa aking trabaho, kasi nag-work ako, may tindahan kami at saka bakery. Siyempre, nakakatakot din yung makidil sa mga customer. Hindi mo alam kung mahahawa ka o hindi. Ano po ba yung trabaho nyo noong COVID? Ng COVID, balik kahera ako sa aming bakery. Bakery at saka mini grocery. Okay. Paano po kayo na-apektan personally? Siyempre, medyo nga nalugi, kaya medyo nag-higpit sa budget. Medyo nagbawas ng mga kasama sa trabaho. Okay. So, Ma'am Vivian, may pamilya po kayo, di ba? Meron po. Paano po sa tingin nyo naapektuhan po yung pamilya na ng COVID? Eh, siyempre nga, may apektado kami dahil imbis na mag-banding kami palabas, hindi kami makakapag-banding kasi natatakot kami na Dumagdag po ba yun sa takot nyo na baka magkaroon din kayo or ano lang po talaga? oo, dumagdag siyempre yun sa takot. Pwede nyo po ba akong kwentuhan tungkol doon? Yun sa takot. Opo. Siyempre, natakot akong pumunta doon sa bahay ng friend ko kasi doon na nga nanggaling yung pasyente. Mm-hmm. Eh kasi noon pagka may sakit sa pamilya nyo, lahat ng miyembro ng pamilya kailangan iti-test nila kung nag-positive ka rin sa COVID. Opo. Siyempre, may involve ka doon. Kahit hindi ka member ng family, basta galing ka doon sa kanila. Nagkaroon ka ng contact sa kanila. So yun po yung kinakatakutan. Oo naman. Siyempre, may business din ako na pag nalaman na napunta ako doon. Tapos isa ako sa mga yung ina-isolate. Siyempre, apektado pati negosyo. Kung bibigyan niyo po ng parang feedback o review yung na-experience na relief goods na, ano pong masasabi niyo? Malaking tulong naman yung nagawa nila. Kasi binigyan nila lahat sa community, binigyan nila lahat. Maliban po doon, since medyo fair naman po para sa inyo, di ba? Fair naman po yung ano nila. Mga times po ba na hindi masyadong tugma yung tulong or wala naman po? Actually, wala naman. Kasi sa barangay namin, nakalista lahat ng head of the family. Bawat head of the family, binibigyan naman. Balikan naman po natin yung sa sinabi niyo sa trabaho niyo. Paano po naapektuhan ng COVID-19 yung pagtatrabaho niyo sa bake shop? Nasabi ko nung una na bumaba ang sales namin dahil
hindi na masyadong maraming taong lumalabas, pupunta bibili. Isa pa siguro gawa ng may mga, yung tinatawag nilang ayuda, yung tulong na binigay nila during pandemic. Eh, syempre, may supply ang mga bahay. Pati tinapay, nagbibigay sila. Kaya siguro, isa din yun sa naging cause na bakit bumaba ang sales namin during pandemic. As in talaga, hindi ka kumikita, pero hindi masyadong kumita kumpara nung before pandemic. Halimbawa, kung ang kita namin before pandemic is 70% to 80%, during pandemic, siguro ang kita namin nasa 60% lang ng capital. Hindi naman siya luging-lugi, pero kahit konti, may kita din. Okay. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-close dahil may mga empleyado ka rin na umaasa din sa inyo. Umaasa din sa bakery. Kaya talagang tinuloy lang namin ang negosyo kahit ganong maliit lang ang kinita. Okay. Ma'am Vivian, may tanong lang po pala ako. Ilang taon na po ba kayo? 64. Sa tingin niyo po ba yung edad niyo parang naging factor din siya kaya medyo nahihirapan po kayo sa COVID-19 or? Oo. Kasama yung edad, kasama kasi yun sa morbidity, tapos may diabetes pa ako, may high blood pa ako. Kaya kailangan talaga ang dobleng pag-ingat. So, paano po kayo nag-iingat? Ingat, paggamit ng mask, yung PPPS na tinatawag. Tapos, yung protective, yung sa ng mask, tapos palaging maghugas ng kamay, tapos kailangan may distansya yung kausap mo, at saka huwag kang lalabas-labas sa may maraming tao. Tanungin ko lang po ulit, sa tingin niyo po ba yung edad niyo may factor din siya kaya medyo nahirapan kayo sa sales or wala naman? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Kasi sa lang ako as cashier lang ako Hindi naman ako sa production or sa as cashier ako, may tindera kami, at saka may mga bakers kami. Ano po yung pinaka-negative experience na tumatak sa inyo sa COVID? Siyempre yun, takot. Kasi may edad na nga ako, 64 na nga ako. Siyempre ando na yung takot na madaling mahawa. Ganon. Okay. Hindi mo alam na yung kausap mo, meron na pala. May COVID na pala at hindi din niya alam na may COVID na pala siya. Kasi may dalawa, di ba? Dalawang klase yun sa COVID. Opo. Kaya hindi mo talaga alam yung mga nakakahalubilo mo. Paano nyo po di ba po may asawa rin po, pamilyado po kayo, di ba? Opo. Paano po ninyong mag-asawa na gawa na iwasan talaga yung COVID habang nasa business pa rin kayo? Yun, patuloy na pagsuot ng mask, malimit na paghugas ng kamay, tapos pag nakipag-usap, distansya lang. At saka sa mga namin noon, sa mga tauhan namin, pag nakita namin may sipon na o medyo nilalagnat, hindi na namin sila pinapapasok. Para makaiwas na. Okay. Sa edad nyo, syempre na-mention nyo po ulit yung yung paghugas ng kamay, gano'n. Pero sa edad nyo po ba, meron po ba kayong mga special na ginagawa na parang extra safety na lang din? May mga ginagawa po ba kayo na, syempre dahil sa edad nyo, mas vulnerable kayo? Okay. Meron po ba kayong mga ginagawa na medyo Hindi. sagal, Nagtitake lang ng vitamins nagbabayad? para lumakas ang resistensya. Ganun. Ito na po yung sa last question natin. Di ba po na-mention niyo yung takot nun? May mga times po ba na yung takot na yun parang, kumbaga, hindi siya nakakatulong sa iyo sa pagbangon sa umaga? Hindi naman. Di paano po pala gumagana yung takot mo? Yung pag may nabalitaan ka lang na doon sa isang lugar, may mga nag-positive, ganun din. Hindi naman po siya parang nakaka-apekto sa pang-araw-araw niyo? May konting takot, pero hindi naman yung naapektuhan na parang
nawawala na ng pag-asa, ganun. Hindi naman. Okay. Hmm. So, paano po ginagawa niyo nun? Dasal lang. Dasal lang po kayo pag... Oo, dasal lang. Tapos, gawin lang yung pag-iingat. Yun nga. Ganun lang. Malaki po yung tiwala niyo dun sa, sa pag-iingat niyo. Oo naman. Kasi doon nga naililipat yung sakit na yun eh.